Ayan, so magandang araw mga kaibigan, mga katungkod. Ayan, so sabi nga nila, daig ng maagap ang masipag. Ayan, so kahit anong sipag mo sa pagtatrabaho, pagbebenta, kung ano-ano pa, kung hindi ka naman maagap, kung lagi kang late sa mga balita, ayan, so ito na yung pagkakataon ninyo para mauna naman sa balita. Ayan, ano-ano yung mga social media na nagbibigay ng napakalaking income opportunities, lalo na sa mga sabihin na nating hindi nakapag-aral. Ayan, so this video is para sa mga maaagap. Okay, kasi kung nakapag-aral, ay meron namang mga kumpanya na pwedeng pagtrabahuan. Pwede naman tayong magtrabaho, mag-apply bilang analyst, social data analyst, and so on so forth. Okay, so ang video na ito ay para doon sa mga kababayan natin na naghahanap ng mapagkakakitaan. Alright, so kaya nakikita ninyo sa aking video ngayon ay history, no, yung evolution ng social media analytics. Ayan, bilang isang professor sa De La Salle College of St. Benilde, ang pinag-aaralan ko ay yung mga opportunities na mayroon sa social media. Kung ano pa yung mga social media na nalalabas in the next coming days. At mamaya-maya po ay i-reveal ko yung bagong social media na magbubukas at makikilala sa buong mundo. Ayan, so maaaring ito ang kapalit ng Facebook. Ayan, so nung mga nakaraang balita natin, no, nung mga nakaraang buwan, ay di ba nag-lay off ng mga technology people, mga empleyado, si Mark Zuckerberg. Ayan, so marami siyang tinanggal ng mga empleyado sa Facebook dahil bilyon-bilyon daw yung nalulugi sa kumpanya. Ano kaya ang magiging kalalabasan ng pagkalugi ng Facebook? Ayan, at dahil nga nalulugi ang Facebook, so syempre mayroong mga social media na magbubukas. Alright, so umpisahan natin sa YouTube. Ayan, so kung hindi mahusay ang may-ari ng Google, kung hindi matalino yung may-ari ng Google, maaaring magsara ang YouTube. Ayan, so nag-launch sila ng panibagong services. Ayan, so 'di ba binuksan nila ang YouTube Shop. Ayan, so sa mga may store, sa mga may merchant, sa mga may tindahan online, ay pwede na kayong gumawa ng shop sa YouTube. Ayan, so sa mga content creators naman, no, yung mga nagsasayaw-sayaw lang, kumakanta-kanta lang, nagre-relax-relax lang, nagkukwento lang, ayan, ay mayroong YouTube Shorts naman na kung saan ay pwede kang kumita. Ayun, so gagawa ka lang ng mga content sa YouTube. Okay, walang requirements, hindi kinakailangan graduate, basta marunong kang gumawa ng content sa YouTube. Yun yung YouTube Shorts. Sumunod is yung Facebook. Ayan, 'di ba? Nakilala natin yung Facebook, 'di ba? Dati siya merong Facebook Merchants. So, pwede kang magbenta-benta sa YouTube, pwede kang mag-live and so on and so forth. So, ngayon ay sinusubukan ni Mark Zuckerberg na buhayin yung YouTube, ay yung Facebook. Yan, so binubuhay niya yung Facebook dahil meron siya ngayong Facebook Reels. Ayan, so yung Facebook Reels na yon ay yung Facebook Reels na yon, pwede kang gumawa ng content na short videos lang. Okay? So yung short videos na yon, hindi kinakailangan na merong mga requirements. So parang kapareho na siya ng TikTok. Ayan. So, kapareho siya ng TikTok na kung ano lang yung ginagawa mo, pwede kang kumita sa Facebook, okay? So, ngayon yung Twitter, ayan, so sa mga walang account sa Twitter, hindi nyo ba alam na marami yung kumikita sa Twitter? Ngayon, marami yung nagiging milyonaryo sa Twitter. So, yung mga iba karamihan doon is, marami akong kakilala sa Twitter na kumikita ng milyon-milyon sa Twitter. Ayan, so wala silang ginagawa. So, kumbaga, panoorin nyo na lang, pumunta na lang kayo sa Twitter para makita ninyo kung paano kumikita yung mga content creators ng Twitter. Lalo na ngayon na binili na, no, ni Elon Musk yung Twitter. So, malaki yung pagbabagong mangyayari sa Twitter. At syempre sa TikTok, kilala na natin sa TikTok sa pagla-livestream, sa TikTok seller. Ayan, so pwede tayong kumita sa TikTok. Ayan. At ito yung pinaka
bago sa lahat. Friendster, ayan. So, noong 2007, ayan, so, pawala na si Friendster, okay? So, kailan nga ba nag-umpisa si Friendster? Ayan. Friendster was founded by Canadian computer programmer Jonathan Abrams in 2002 before MySpace. 2003 yung MySpace, no? High5 dun 2004, Facebook 2004, other social networking sites. So Friendster.com went in live, no, 2003 and was adopted by 3 million users within first few months. All right? So, kung matatandaan ninyo yung High5 saka Facebook sabay nag-start. 2003 nag-start yung MySpace and then ginawa yung Friendster 2002 pero naging live yung Friendster noong 2003. Ayan, so actually naabutan ko si Friendster. So gustong-gusto ko si Friendster noon. So hindi ko na babanggitin kung ano yung features ni Friendster noon pero ngayon ay sa pagbubukas muli ng Friendster mayroon akong nakikitang opportunity na maaari kayong kumita. Ayan. So, bukas na po ang Friendster. Ayan. So, magbubukas na muli ang Friendster. Pumunta lang kayo sa description ng video na to at makikita ninyo ang Friendster link kung paano mag-create ng account. So, yun lang mga kaibigan. Bye-bye! Ayan, so ito na nga yung bagong Friendster, yung bagong mukha ng Friendster. Meron siyang, ito tingnan natin, home, meron siyang siguro friends to, meron share, merong videos, merong tawag dito, photos, merong log out, okay? So yung part ng bagong Friendster, profile, blog, members, groups, and forums, okay? Gaano ka-importante itong part ng vlog na ito? Gaano ito ka-importante mga kaibigan, mga katungkod, no? Yung vlog kasi, ito yung pinakamagandang paraan para ma-promote yung lahat ng content ninyo sa social media. Ayan, di ba ito na yung aking bagong Friendster account. So, kitang-kita nyo naman mga kaibigan, mga katungkod. So, hintayin natin yung pagbubukas muli ng Friendster. Ayan. So, may mga stash, may drawing, may mga gems. Ibig sabihin ay gagana ang Friendster sa bagong cryptocurrency. Ayan. So, malaki yung nakikita kong opportunities para kumita ng pera ngayon sa bagong social media platform na ito. Ang hindi ko lang alam kung ang may-ari pa rin ba ng Friendster ay si Abrams or iba na yung magmamanage nito. Okay? Pero wala tayong pakialam doon kung sino yung magmamanage. Ang mahalaga ay nauna tayo sa balita at abangan natin kung paano kumita ng pera sa Friendster. Alright? So, sa mga gustong mag-create ng account sa Friendster, pumunta lang kayo sa description ng video na to para mauna kayo sa balita. Yun lang. Ayan, so pangalawang paraan, pangalawang option para kumita ng pera sa social media account ninyo, okay? So, yung nakikita ninyo ay yung aking Shopee account. So, mapapansin ninyo, MANPUP, my account, okay? At ang kinikita ko na dito ay 88,253,000 pesos. Okay, so, paano kayo kumita dito sa aking shop? No? Ito ang gagawin ko. Nagbukas ako ng aking TikTok seller account. Ayan, so paano ba ang kitaan dito sa TikTok seller account? Paano ko kayo mabibigyan ng pagkakataon na kumita, no? Kahit wala kayong produkto, kahit wala kayong product, ang gagawin lang ninyo ay ito. Okay? So, bago ko ituro sa inyo kung anong gagawin ninyo, ituturo ko sa inyo kung paano kayo kikita dito sa aking TikTok seller shop. Okay? Or TikTok seller account. Okay? Ganito yon guys. Ayun, so bago nga pala ako mag-relax, no?
paano nga ba kayo kikita sa aking TikTok seller account or TikTok seller shop? Ayan. So, syempre, hindi natin kailangan ng mga modelo dito. Pwede naman na tayo yung mismo ng gawing model ng product na ibebenta natin kasi sa atin yung produkto. Okay? So, ano nga ba yung ating product? Ito yung VB Eau de Toilette Concentrated Perfume. Yung VB, kung mapapansin ninyo, pangalan ko po ito. Yan, Vincent Bongolan. So, ibig sabihin, yung produkto na aking binibenta sa aking mga shop, sa aking Shopee, sa aking Lazada, sa TikTok, sa YouTube, ayan, sa Facebook, ay tayo po yung may-ari. Tayo yung may gawa. Okay? So, sa mga hindi nakakaalam, ako po ay isang data scientist. Ayan. So, nag-analyze tayo ng mga data. Okay, so bakit ko tinawag na concentrated perfume? Ibig sabihin ng concentrated, ito po yung puro. Okay, so kung mapupunta kayo sa mall, tapos tingnan ninyo yung muriatic acid, di ba? Dalawang uri yun. Yung isa is concentrated, yung isa is hindi. Okay, so kapag sinabing concentrated, mas matapang, mas malakas, mas mabisa, mas puro. Kaya concentrated. Ganun din po yung aming pabango. Concentrated siya kasi kahit maliit lang siya, actually, di ba yung mas maliit naman talaga, mas effective. Okay? Kung mas marami, matagal, kumbaga matagal nga maubos, hindi naman siya effective. Yung tipong paglabas mo ng bahay, ubos na yung amoy niya. Wala na kaagad yung pabango niya. Okay? So, ito po yung aming produkto. So, paano kayo kikita? Ganito. So, ito po yung patunay na yung produkto namin ay sa amin at kami yung may gawa. Ayan, VB Eau de Toilette. Okay. Ang halaga ng perfume ay 245. So, nakita ninyo kanina yung Shopee ko. Ang dami ko ng sales. Ayan. So, ibig sabihin, established na yung aking Shopee. Ngayon, ang opportunity na ibinibigay ko sa mga TikTok accounts, no, sa mga nagla-live sa TikTok ay ganito. Okay? So, sa halagang 245 na halaga ng perfume ay 120 ang mapupunta sa inyo sa mga sellers, no, na magse-share ng aking mga produkto. Okay? Kung makapagbenta kayo ng isang pabango na worth 245, 120 kaagad sa inyo. O, di ba? So, ngayon lang to guys. So, dahil nag-i-start lang tayo sa TikTok shop. Okay? Kasi kapag nakilala na yung TikTok shop natin, syempre, ganun talaga, balik na tayo dun sa totoong presyo. Okay? So, katulad dun sa aking Shopee na hindi ko na pwedeng babaan yon kasi naka-establish na ako ng aking mga customer. Alright? Yun lang.